Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Mio. Kaya yan, meron pong nagpapa-request. Kaya yan po ang ating gagawin sa video na ito. Kung saan ay atin pong technical analysis itong si Mio ngayon pong May 7 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito sa kanyang daily chart time frame na ito po ay naglalaro dito sa ibabaw ng isang trend support line. Yan, na kulay red. At mukhang binabasag po niya ito. At kung pag nabasag po ito ay masasabi ko po na ito ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Kasi mukhang yan po talaga yung mas mataas yung posibilidad na parang ganyan po yung mangyayari. Kasi yung signal po natin rito ay nagpapakita po ng bearish na signal. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin yung kanyang market cap dito. Yan, napag-isipan ko na yan, idadagdag ko sa aking portfolio itong si Mew or Cats in a Dog's World. Kasi pasok naman po siya sa top 10. Ayan, number 1 itong si Dogecoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, siya po ang top 8. At isa po siyang pusa na meme coin. Ayan, at lahat po ng mga nandito ay aso at saka isang palaka. Ayan, tapos aso po ulit. Ayan. At yan, itong pusa. Ayan, saka pusa. Meron pa tayong isang pusa dito, si Popcat. Pero, ayan, check ko pa yan. Pero dito muna tayo kay Mew or Cats in a Dog's World. Yung kanyang performance po nitong nakalipas na 24 oras ay bumagsak po ng 10.14%. Yung kanyang 7-day performance ay umangat naman ng 16.54%. Kaya okay pa rin po yan. Yung kanyang trading volume ay bagsak ng 6.42% at maging yung kanyang market cap ay bagsak na rin po ng 10.08%. Kaya dahil dyan ay nakakaranas ng pagbagsak sa presyo itong si Mew. Kaya nagre-reflect dito. At yun nga lang at may pumipigil po sa kanyang pagbagsak dito na isang trend support line. At yan po, ito yun, yung kulay red na linya na ito. Check po muna natin yung kanilang official X account dito kung saan ay meron po silang 88k na bilang ng mga followers. And April 23 ay ito po, may last 11 hours po ito. Be kind to yourself, work hard, infiltrating shebegs. Kaya yan. Ito naman, may 6 po ito, Friends are Goda. Yan. Na hindi po natin alam kung anong ibig sabihin. Pero mukhang wala po silang malaking developments ngayon dito sa kanilang mga latest tweets dito. Ayan. One day I'll wake up from this dog world dream. Ayan. Wala po yung gusto nating malaman dyan ay kung ano po yung kanilang dinidevelop or inihahanda or yung kanilang mga collaboration, yan, adoption, yan po yung gusto nating makita rito. Kasi yan po talaga ang nakaka-apekto or nag-i-improve sa market price ng isang asset, crypto asset. At ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Mew. Kung saan ay yung kanyang support line dito sa ibaba. Ayan, yung kulay red na ito ay yung ating naging basihan po rito sa pag-plot dito ay yan, yung rejection niya rito. Yan na rin po yung kanyang bottom price at saka yan, pangalawang rejection. At yan, kung ito po ay mauuwi sa rejection, yung kanyang kasalukuyang presyo na ito ay ito na po yung kanyang magiging pangatlong rejection. Ngayon dito naman po ay ang kanyang trend resistance line naman po dito sa itaas ay yan, nabuo po yan dahil sa rejection dito at saka dito. Kaya yung kung mapapansin po natin ay ipit na po yung ginagalawan na espasyo nitong si Mew. Kaya lapit lamang po natin. Ayan, lapit natin. Ganyan na lamang po yung space na ginagalawan niya. Kaya kahit anumang oras ay magkakaroon na po siya ng breakout
Pwedeng dito sa resistance line natin, trend resistance line natin dito, or dito sa ating trend support line na ito kung tatalbog po siya rito. At syempre, bilang breakout ay masasabi ko rito na pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at aakyatin niya ang pinaka price target natin dito na 20 digits 75.45. Ito po yung pinakamataas na price target natin dito ngayon kay MU. Yan yung pinakamataas na possible na price target natin dito. Ngayon kung sakaling dito po siya nagkaroon ng breakout dito sa ibaba, ayan, sabihin natin ay nagkaroon niya ng breakout, ay meron po tayong isang nakaabang dito na isang trend, isa pong horizontal na support line. Dito naman po sa presyong 20 digits 35.96 at hindi natin alam kung tatalbog po siya rito. Ay ayan, hindi po siya hanggang dito na lamang po yung kanyang ibabagsak kung magagawang pigilan ng ating trend, yung ating trend support line, horizontal support line na 40 digits 35.96 ang kanyang pagbagsak. Kaya posibleng mauwi lamang po ito sa pagko-consolidate, yan, kung hindi po niya ito mababasag. At ayan, pag nangyari po yan ay sa bandang huli ay dito na po siya makaka-recover at magpapatuloy siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, pero kung sakaling nabasag po ito, yan, tumagos po siya, ay may posibilidad po na babagsak siya hanggang dito sa 20 digits 2011. Kaya yan po ang posibleng mangyari rito. Pero base po sa ating indicator dito, yan ang ating QQE mode indicator dito, ay nasa ibaba po ang mga nabubuong QQE bars nito. Nasa lower portion ng ating QQE mode indicator. Ibig pong sabihin ay mas nakakalamang ang mga bears. Kaya possible po, may mataas po ang posibilidad na baka mababasag ito at babagsak siya hanggang dito sa sunod na support line natin dito na 20 digits 35.96. Yan po ang may posibilidad po na malamang ay ganyan yung mangyayari dito, kasi ayan, yung nakita pa natin dito sa kanyang market cap at saka trading volume ay ayan, mga negative, nagkukulay red. Kaya kung hindi po magagawang pigilan ng trend support line natin dito ay babagsak siya hanggang dito. Kaya ayan, ngayon ay sa aking pag-i-spot trading ay ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ay napag-isipan ko po na idagdag sa aking portfolio itong si MU, para naman may pusa ako na meme coin, kasi halos karamihan po ay mga aso at saka isang palaka. Ayan, aso at mga palaka, at least magkakaroon din tayo ng pusa. Ayan, mga alagang meme coins. Kaya nakapag-decide na po ako na bumili na po ako kaagad dito. Ayan, bumili na ako rito. At ngayon ay meron po akong nakaabang na buy pending order dito sa support line na 20 digits 35.96. Kaya ayan, dito na po ako mag-uumpisang mag-accumulate. At kung pagbabagsak po siya rito ay ayan, mas masaya, kasi bottom price po ito. Malaki po ang bibilin ko rito kung sakaling bumagsak po siya dito sa 20 digits 2011. Kaya ayan, at yung aking pinaka price target naman po ay syempre wala pa akong yung aking ayan, yung aking pinaka price target dito ay ito. Ayan, ang 20 digits 75.45. Kaya yung nabili ko po rito ay ayan, pwede ako mag-take profit dito ng 50%. Ayan, 50% kung aangat po siya rito. Ayan, babawasan ko ng 30%. Pero syempre, kung hindi ako nakabili rito, ay siguro mga 30%. Ayan, bawasan ko ng konti kung sakaling dumiretso na siya kagad dito. Ayan, ang bibenta ko dyan ay mga 30%. Pero kung sakaling bumagsak siya rito, ayan, tapos saka po siya umangat, ay ayan, 50% ang iti-take profit ko rito.
Kasi ganyan po ang posibleng mangyari rito. Kaya ayan, summarize ko lamang po ulit. Mukhang mas mataas po ang posibilidad na babagsak itong si Mew sa mga susunod na araw. Ayan, babagsak po siya rito. At ang aabangan po natin dito, ang sunod po nating aabangan dito ay kung mapipigilan naman ng support line natin na 20 digits 35.96 ang kanyang pagbagsak. Pero pag hindi, ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at mukhang possible po na bumagsak siya hanggang dito sa 20 digits 2011. At ayan ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Mew, ang ating pusang meme coin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.